Ang purpose, mga good nak, it's not something that you discover. Purpose is something that you carry. Are you following me? I-imagine mo yung life na walang weight. I-imagine mo yung life na walang demand ng ibang tao. Walang expectation ng ibang tao. Siguro sasabi mo sa akin, Pastor, gusto ko yun ang buhay. Ang ganda ng ganung buhay, Pastor, parang walang, I'm free whatever I could do. Kasi walang expectation, walang bigat, walang weight. Tama, walang demand sa tao. You will tell me, gusto ko yan, Pastor. But to be honest, alam mo ba ang buhay na walang weight? Ang buhay na walang demand? Ang buhay na walang expectation? That's where life starts to feel meaningless. That's where life starts to feel purposeless. But the moment somebody, someone, something depends on you, that's where life starts to feel significant. That's where life starts to feel meaningful. So, tingnan mo malaka, ang issue dito hindi dahil hindi mo alam ang purpose mo. Ang issue dito is this. You have been disconnected. Are you ready? You have been disconnected from responsibility. Again, uulitin ko. Hindi ibig sabihin hindi mo ma-feel na wala kang purpose, wala ka ng purpose. Na-feel mo na parang hindi meaningful yung buhay mo. Hindi purposeful ang buhay mo dahil wala ka ng binibit-bit. You're not carrying something. Do you understand? Okay? Ang unahulam ko lang sa purpose is, ang purpose, Pastor, it is something out there. It is something so big. It's so ginormous. It's in the future. Mula itong feeling, mula itong interpretation sa purpose. Si Jesus, iyahagi connect ang purpose kung unsa ang nasa imong kamot. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Si Jesus, ki-connect niya ang purpose nimo so kung unsa ang nasa imong kamot. Kasi mo tuod diri gitagaan ka sa Ginoo oras. Kasi mo tuod diri nga ang imong oras gikan sa Ginoo. Ang influence nga naa ka. Kung mo you believe that comes from the Lord. Amen. Ang mga relationship nga naa ka sa imong kinabuhi. Kung mo you believe that comes from the Lord. Si Lord na naghatag sa imo ana. Ang imong ginabuhat ron. Kung asa ka nga trabaho, asa ka nga eskwelahan, unsa ang imong ginabuhat. I call that your assignment. Your current and your recent assignment. I believe gihatag na ni Lord. And listen to me. These are not random things. These are responsibilities. Hallelujah. I hope you get my point. Are you getting me? Dili ni siya nga mga random na mga butang responsibility. Muna anak ko sa inyo, ang imuhang tumong sa kinabuhi, nganong nabuhi ka, ginawa ka karon, it's not because you discover it. Purpose is not something you discover. Purpose is something that you carry. So, dili ang problema kung nakay purpose o wala. Naakay purpose, pagawas pang nimo sa kalibutan, na nakay purpose. Gatakas lang ka anang gusto nimo bitbiton nga purpose. Ang tawag na ko ana, katong nga oras nga naa ka, katong relationship nga naa ka, kanang assignment nga naa ka, kanang mga demand sa tao sa imuha, kanang imong ginabitbit mo una ang imong purpose. That's you. It's not something so big, so ginormous, it's out there, it's in the future. No. It's now. It's already in your hands. Do you understand? Napagani ang psychology na I'm not a psychology major, but I have a psychology 101 when I was in college. In my first year syllabus, yung first year namin ng mga subjects. Psychology says, listen to me. People feel most fulfilled not because they have a lot of time. People feel most fulfilled when they are needed. Oh, I hope you got my point. Ma-feel daw sa isa katao nga fulfilled siya sa kinabuhi dili tungod kay daghang siya oras. Ma-feel daw sa isa katao nga fulfilled siya sa kinabuhi tungod kay kinahanglan siya. Are you getting me? Napag na siya table, napag na siya serving nga. It's a life satisfaction table. It's a survey nga imong makita sa psychology nga ang consistent na nga mo papapog mo show up. Kabulo mo sa ang consistent na mo show up, ang mga people daw nga naay mga meaningful na mga responsibilities. Kaluka unsang result, they have a higher level of fulfillment. Oh, that's the report. Kabalo mo unsa tong mga tao nga people has much free time. Nga masig unsa nalaliligabuhat, wala man sila responsibility, wala sila ginabuhat.
Gusto na nila buhaton, ang tanan nila ginabuhat. Kung ang saang nasa report, it shows it has a higher level of emptiness. That psychology says. And I believe these aspects, these kinds of studies will support the biblical moral of the standard of God's word. Do you understand? Are you with me? So, the more you avoid responsibility, the more your life becomes meaningless. The more you avoid responsibility, the more life becomes purposeless. Muna ako, wala ko'y problema ng freedom. Freedom, may encounter, may new beginning. Freedom, fire, focus. Kitagaan kag freedom sa ginong kagawasan. Kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kangit. Nakay kagawasan. Wala ko'y problema. Pero listen to me. Too much freedom without responsibility doesn't give you peace. Too much freedom without responsibility gives you emptiness. Muna matingala ka, ayaw mo kailad ang mga tao nga walay ginabuhat dira. Wala silang responsibility. Are you following me? You thought that you have a good life, but they are empty inside. That's why Pastor Joel has been telling us, do not envy the empty. Are you following me? Kayo na alam mo, may purpose ka. May something ka dyan, binibitbit mo. Isang estudyante ka, hindi naman gaano ka galing, hindi naman gaano ka talino, pero estudyante ka, may puso, may Jesus ka sa puso mo, alam mo kung saan ka nakapwesto, alam mo kung ano yung purpose mo, nag-aaral ka ng mabuti, hindi dahil para lang ipagsigawan na ganito ka, may purpose bakit ka nag-aaral ng mabuti, bakit ka nagiging mabuti sa trabaho mo, hindi ka nagiging late, hindi ka ganito, hindi ka naging pasaway sa boss mo, kasi may purpose ka, you are carrying something in you. You are here for a reason. You are not just hindi ka lang nagtatrabaho para makapag-ipon. Hindi ka lang nag-aaral para makagraduate. Hindi, kapatid. Hindi ka lang nagninegosyo para yumaman. You are here for a reason. At yan po yung naging drive ko sa buhay kasi may reason, may purpose ako. Nagets mo? Kaya nga, kinikerry natin to. Hindi ito malayo. Hindi ito malapakalaki. Nandiyan sa heart mo, nandiyan sa kamay mo. Much has been given and much will be required. Hindi lang tatapos doon. Much will be entrusted and even more will be required. Are you getting me? Muna ginabit-bit, imuna siyang ginalihok, gina-workout, imuna part na sa imuha, hindi na layo kayo. Are you following me? Muragog password nimo. Di ba? Kung ang password nimo sa Facebook, kasara nimo gigamit. Siguro pagka-start, dili nimo malimtan kay baka sugod pa lang man. Tama? Start not using the password. Di ba malimtan mo? Nga na lang ba yun na pagdili ginagamit? Malimtan na. Hey, sometimes, dili na yun di mo malimtan. Ang pinaka-worst na, wala lang kabulo kung, is it even existing? Nabay nga ito nga password? Naka-password ba ko nga ito? Kaya because hindi mo nagagamit. Nakakalimutan mo, you are not carrying it, you are not using it. Do you understand? Yung purpose mo na is nasa yung araw-araw mo, dinadala mo yan. Are you following me? You live with your purpose. Amen. Are you getting me? So nakita ko na, magiging malayo yung purpose mo kapag ang responsibility mo low. That's my first point. Kaya nga, kaya nga, tinatawag kang disciple. Kasi ang disciple, disiplinado. Kapag disiplinado ka, responsable ka. Are you following me? So the more your responsibility becomes low, the more you feel your purpose far away from you. Kaya huwag kang matakot maging busy para sa mga tamang bagay. Huwag kang matakot magkaroon ng ginagawa, especially, alam mo na may eternal value. Because that will make your purpose more near to you. Ang goal kasi natin is you carry your purpose. Hindi, ito pala yung discover, ito pala yung purpose ko, ang kumanta, mag-praise. Hindi mo discover yan. Kakanta ka kahit hindi ka praise worship leader. Kasi sa langit lahat tayo ay lahat, mga antatakas kay Lord, we will glorify the Lord, basi pang yabag ka ugdi. Mga antatanan. Pati nga na lang nga pagkabot mo sa langit, magwapo na rin yung tingog, kay gitsun in naman ni Lord. Lisod po kayo, puro yabag po lang dito, no? Lisod po, matingala na lang kala. Are you following me? Dili na.
It's in you. Ayaw kayo i-fail nga, dako, ano nga purpose, pastor? Isudo na ano, pastor? No. It's in what, it's what you do. It's in your heads. I call it responsibility. Hallelujah. And dyan tayo nag-grow. Are you following me? Kahit nga, diba, kung sa daw kakusog sa wifi, kung wala kay password, di ka kasulod. Ang imong phone, no signal, no internet connection. Diba? Even though you want to act, you have all the access. Access daw means nothing if you are not connected. Your access with the Lord is not, it's useless if you're not connected with your purpose. Hello? Wala ko'y problema if you have your relationship with the Lord. But I want to use my access in the most greatest potential of it. Ako naman ko'y access ko mo to because I have relationship with the Lord. But I want to be connected. I want to make it sure that my access is being fulfilled. Habang buhay ako na ma-fulfill ko yung access ko na meron ako sa Panginoon. Hindi ko sasayangin yung access na to. Panginoon ko na siya, Papa ko na siya, Lord ko na siya, Provider ko na siya. Siya ang magbibigay sa akin ng peace, siya ang magpo-provide lahat. Kaya nga, I'm gonna make it sure that I'm gonna connect it to the, kasi alam mo ba, yung purpose mo at saka kay Lord, magkaisa yan. So yung access na meron ka, kapatid, mapapray ako. Huwag ka sana magbubulag-bulagan. Huwag kang matakot sa responsibility. Especially, kung yung response, meaningful yan. Alam mong magkakaroon ng way na mag-i-increase ka. Kasi may reason ka nga, bakit ka nandito, kapatid? Hindi ka lang nandito para Hindi ka lang dito para magsigil ng tag-ambak, magsigil lang. No. There is more than singing songs of worship. There is more than you sitting down there. You are here for a reason. Are you following me? Amen? So ngayon, naintindihan mo na hindi lang ito i-discover. Kailangan mo itong i-carry out. Kailangan mo itong bitbitin sa buhay mo. Yung purpose na meron ka. Ang iba naman sa atin, binitbit na nila, pero hindi nila binibigay yung the best nila. Kaya nga, ang sabi dito, whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ngayon pa lang nabuhay ka, let's work it out. Let's plan it out. Let's have the greatest knowledge and the wisdom that the Lord has given us and let's work it out. Kasi doon sa lugar na pupuntahan natin nung wala na tayong buhay, wala nang ganito, kapatid. Kaya nga, anong binigay ng Lord sa iyo? Kung pinagpipray ko talaga, you will really carry. Gusto ko dalhin mo yan kung saan ka. Yung purpose na meron ka. Kasi kahit hindi naman ako magiging pastor ninyo, pag real ang purpose na yan, nako, magiging unstoppable ka. Alam mo yung purpose na yan is to love God and love other people. Ano mo yung purpose na yan? Hindi yung kailangan mag-preach ka. Kailangan maging part ka ng banda, part ka ng media team, part ka ng ushering team. Hindi yun lang, sir. Hindi yun yung purpose. It's just tidbits of what you could have to just fulfill the greater purpose of the Lord. But the greatest purpose of the Lord is for you to love Him and His people. Yan lang man yun ang purpose. Kahit saan mong, nako kapatid. Kaya nga, ang iba, dinadala nila ang purpose nila. Pero, listen, hindi clear yung purpose nila. Bakit ganun, pastor? Bakit? Pastor, dala-dala ko naman, pero parang hindi maliwanag. Hindi ko naiintindihan yung purpose ko, pastor. Na hindi, it's blurry. It's not clear. Okay, listen to me. Bakit hindi clear? Bakit hindi maliwanag? Bakit hindi mo naintindihan? Kasi, hindi ka makakaroon ng agenda para sa iba kung puno ka pa ng agenda mo. You will never have an agenda for other people if you're still full of your own agenda. Oh. Alam mo ba, gusto mo maging malito sa buhay? Gusto mo maging confused? Okay, tuturuan kita ng opposite psychology nito ha, reverse psychology. Okay, puro naman tayo mabubuti ang let's have reverse psychology. Gusto ko maging malito kayo. Gusto ko maging confusing ang buhay niyo. Oo. Kung gusto mo maging confusing yung buhay mo, gusto mo maging malito, maging magulo ang buhay mo, mag-focus ka sa sarili mo. My honest advice.
Focus on yourself. And I'll tell you, you will be more confused. Muna, ang ubang tao, matingala ka, Pastor, dili lang sa ako magpadayon o pagpangalagad, kay pangitaon sa nako akong kaugalingon. Until karon wa pa nakita na niyang kaugalingon. Because the more you find yourself, the more you lose yourself. Muna, dili na ito ginapangita atong kaugalingon, ginapangita na ito ang Ginoo. Diba? The more we look unto the Lord, where does our help comes from? The maker of heaven and earth, the one who gives us what we need. The more we find ourselves. The more we find the Lord, the more we find ourselves. Amen. So, kuha na niya kuha na kanang honest ra gyud kayo ning advice sulod sa 15 ka tuig nangalagad ko sa Ginoo. Giunsa na ko para maging klaro nga ako ang tumong sa kinabuhi. Ang purpose nga na ako mag-serve. Kabulo ka nga nung grabe ka until karon ang liwanag ng purpose ko. Wala pang nako, ngit-ngit pang alkitrans yung balay. It's a crystal clear. My purpose is very clear na clear. Hindi head and shoulders, clear. Clear na clear, kapatid. Dahil nag-serve ako. Oh. Alam mo ba yung carrying na dyan? Yung serving. Yun. Are you with me? Purpose becomes clear when you start serving. Everybody say, purpose becomes clear when you start serving. Gusto mo maging clear ang purpose mo, huwag kang sige isip. Clarity doesn't come when you think more. Clarity comes when you serve more. Hello. Hindi ka makakaroon ng fulfillment ng purpose mo kung perminti ka sige focus sa mong kagulingon. Makakaroon ng fulfillment sa purpose mo pag binigay mo ang sarili mo. Stop focusing on yourself. Start giving yourself. You wanna find your purpose? Walang purpose sa isang taong puno sa sarili niya. Walang purpose sa isang tao na wala siyang pwedeng ibang isipin. Ang sarili lang niya, ang kaugailingon ra niya. Kung gusto ka nga mas sense of fulfillment ka na ay meaning mong kinabuhi, meaningful ka, tanawa gud ng lahi ang level pag naay mong salig nimo. Lahi ang level pag naay nagkaning naay ma'am, sir, I feel that you are the right person to talk to. Ano man? Kasi I can see that you could give something in my solution now. Maybe not immediately, but I know that you can do something about this. See, it's meaning. It's impact. It's significance. It's more than money. It's more than what we do. Are you following me? Gusto natin, hindi lang mo bibit-bitin, magiging clear ito sa'yo. Klaro imong purpose mo na mas kung magsige ka og involved mo, serve jud ka sa imong purpose, mas maging klaro siya. Kay dili naman ka sige focus mo kagalingon. Nag-focus naman ka sa unsaon paghatag sa imong kaugalingon. Are you following me? Mura ka ng lawa ba ka ng pond? Ang tubig naka-stuck lang. Pero okay man. Dinadayo. Tourist spot. Pond, lawa. But the water is stagnant. Pero tanawa ng sapa. Flow ang water. Right? Fresh. Alive. Because it's giving, it's flowing. Muna ang kinabuhi nga nakasentro lang si mong kagulingon, stagnant, baby. Ang kinabuhi nga gahatag, ang kinabuhi nga fresh, alive. Pwede ka living dead but living alive ang goal. Living alive. Yung buhay ka pero buhi jud ka. Mauna siya. Pura kag river nga ga-flow. Muna kita, Pastor, I feel stuck with my life. I feel corner with my life. You know what's the reason why you feel stuck in your life? It's not because there's nothing happening in your life. You feel stuck in your life because there's nothing flowing out of you. Nothing is giving out of you. Nothing is serving out of you. Are you with me? Hindi magiging fresh ang buhay mo. Kung walang lalabas sa iyo parang river that it will flow, that it will become fresh and alive. You are here for that reason.
To become a blessing to other people. To become an inspiration for other people. Reflectors, transformers, disciples of the Lord Jesus. Hindi ka dito para lang para tumanggap. Kailangan mo mag-flow. Kailangan mo magbigay. Ang bigay na pinaka-the best ay yung buhay mo. Yung buhay mo na nagiging inspiration. Kaya nga nandito tayo. We are doing this. I'm encouraging you, empowering you because we are doing a greatest inspiration. And that's the work of the Lord. Ito yun. Are you with me? So my prayer, wag mo lang bitbitin. Sana understand. Dapat clear yung purpose mo. Paano? Serve. Kasi sa pag-serve, diha ka ginatrain. Sa pag-serve, diha ka na mamold. Oh, wala ko na ibayan. Wala na ibayan. Kapoy, ani, oy. Ang dali kasi gawin ng isang bagay pag kapalit. Hindi ka nag-grow sa isang bagay na may kapalit. Never ka mag-grow. Ang tawag dyan, compulsory. Ang tawag dyan, later on, walang joy dyan. Kasi kapag hindi mo na nabigyan, magagalit na. Pag hindi mo na nabigyan, tataas yung kilay. Sino ka? Asan? Diba? Unsay maako ani? Unsa ako ani? Asa ako? Unsa pila ato anak? Tanawa? Confused, baby. Puro man ako, asa man pila ato? Asa man ana? Wala. Yun nga ang friendly advice ko. Kung gusto mo maging confused, sige lang. Go on. Focus yourself. Focus on yourself. Pero hindi yan ang goal natin eh. Kaya sa pag-serve, diha ka masulayan sa mga batasan nga di mao. Sa pag-serve, diha ka masulayan sa kanang ganing stretch sa imong kusog, pinakalas na. Diha, makalilit ng mga nag-serve. Diha na matingala ka nga, di ba? Diha pa ka mag-serve, diha pa magdugan-dugan ng tanan. Diha pa samok-samokon, diha ka matrain, diha ka mamold. Amen. Hallelujah. Ug diha ka, that's where you are being prepared for a greater work ahead. Amen. Kasi nga, ang goal natin is maging inspiration. Na kahit ito si pastor, ito si cell leader, ito si ma'am, ito si sir, kahit walang pera, kahit, may kakulangan pa to, may mga dapat pa tong babaya. Pero hindi mo to nakita nag-surrender, nag-retreat. Nagpapatuloy sa buhay. Amen. Ang dali-dali magpatuloy kasi ang daming pera sa bank account mo. Ang dali magpatuloy kasi mahal ka pa ng katabi mo. Pero what if nag-away kayo? What if nagkaroon kayo? Are you still going to press on and still run what God has given you? Amen. You're here for that reason, for that greater purpose. Huwag kang masilaw sa pera lang. If you're going to tell me, if I'm going to go after money in my purpose, I'm gonna go after purpose. My purpose can produce money. My purpose can produce I'm not just trying to highlight money because of course, alam naman natin, gusto mo talagang kumain sa steak. Kumain ako ng steak kagabi, ang sarap-sarap. Wala akong pera, hindi ako makakakain ng steak na gano'ng kasarap eh. Oo. Ang ganda pala ng magkaroon ka ng me time, no? Sometimes, no? Sometimes, okay namang i-date mo yung iba, pero ang ganda namang i-date yung sarili mo. Amen? Yung parang, di ba? Ang hirap naman maging isang totoo ka sa iba, sa sarili mo, hindi ka nagiging totoo din. Di ba? How ka mo gugma sa uban, pero sa imong kaugalingon, di ka kahigug magtarong. Tagay pug tayo may mong kaugalingon. Amen? Dili man na isolation. It's just self-love. Right? And all the way and love yourself. Justin Bieber. Di ba? Nabot naman ko diya sa self-love. Do you understand? Kasi sa pag-serve na, dyan tayo natitrain. So my prayer na, wag kayong, di ba? Oo. Kasi sometimes naaartihan tayo sa pag-serve. Kasi kuya, hindi pwede. Baka mawala yung lipstick ko, kuya. Hindi na ako, mangingitim ako dyan, kuya. Hindi naman. Dyan din part, hindi na babaguhin ng Lord. Wala na akong time, kuya. Wala ganito. Tingnan mo nga eh. Tayo mga disciple, hindi tayo time killer. Tayo are time provider and producer. Nagpo-produce tayo ng time, nag-create tayo ng time. Especially sa purpose mo. Amen.
Oh, yan lang yan eh. So my prayer, hindi mo lang sana bibit-bitin, sana magiging clear sa'yo. Ngayon, nabit-bit mo, dala-dala mo purpose mo. Di pagkatapos, klaro na yung purpose mo, na-understand mo, hindi ka nag-respond. Hindi ka wala kang ginawa. Are you with me? Many people kasi, they are waiting na for a bigger calling, for a perfect moment. For a time na parang, Pastor, hindi ka lang, kailangan ko lang ng clear na direction, Pastor, before ako mag-respond kay Lord. Before ako mag-respond sa purpose ko. Maghihintay muna ako ng the best, perfect moment, Pastor. Yung parang maging hanay na akong kinabuhi. And si Lord, maingon sa mo, Nak, daga na makanibalaan. Nakdugay na mga Christian. Wala namang nagtanaws ko I understand sa mga taong they really wanted to make sure na, hanay gyud ang tanan sa ilang kinabuhi ba. Mo ni nakaangin manggod ana kay ginahulat ni mo ning tanan before ka mo respond sa Ginoo, before ka mo say yes kay Lord ba, totally. Kay gahulat ka nga klaro sa ang mga direksyon, klaro kung asa yug ka, kung diri na bugyug ko sa Davao, kung diri na nya na ko mag-respond, Pastor, kung nang nanagid ko makita ng mahigugmas ako, kung diri ba jud ko magminyo, mga transformers manggod mo, Pastor, kay mga bata pa manggod, Pastor. Lisod pag ko magkuan sa Ginoo, di pag ko sigili pag sa ayaw sa di na ko mangita ka na makita na gyud ako computer. Hello? Nagawit ka nga obvious ang direction, nagawit ka nga ma-perfect ang moment na yung mga big na mga opportunity before. Din sila dingon sa imo nga, Nak, Diyos ko, dugay na you have known me, dugay na ka-Kristohan nun, dagay na kaglibalaan. Kabalo ba muna ang struggle sa kasagaran sa mga disciple? Ang ilang struggle, dili tungod kay, wala sila kabulo silang buhaton. Ang struggle nila, ginadelay nila ang ilang nibalaan. Hello. Often sa dili wala man ako ginatanan. Pero kasagaran sa mga disciple nga dili sila ka-commit, dili sila ka-respond yun totally kay Lord. Dili tungod wala sila naibalaan. They have known a lot of things from the Lord. They have received a lot of revelation, a lot of empowering, a lot of teachings and sermons from their leaders and pastors. But they just delay it. Are you with me? Alam mo ba, hindi mo kailangan ng greater calling. Hindi mo kailangan ng greater purpose. Hindi mo kailangan ng bagong purpose, bagong calling, bagong opportunity. Alam mo, kailangan mo stronger na yes. That's my third point. You need a stronger yes. Tingnan mo. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master. Kuha na lang na siya. Actually, daghan pa ni. Kaning verse 16, daghan pa kanig mga principle nga ginaingon ang Book of John ani. Daghan kay ginaingon ana. Dili ko mag-focus sa 17. Sa 16, 15, 14, 13, daghan kayo na. Di pagka 17 mo ning gingon ni sa Book of John. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Not if you hear them. Not if you understand them. Thank God for you if you want to understand things. Thank God if you want to hear things out. Thank God if you want to see things out. But you will be blessed if you do them. Dagan pa ni, basahan na lang ninyo. Wala na ako dapat ikuha ng 16. Part lang niya, kailangan ka mag-submit sa imong master. Wala day master, wala day servant na greater pa sa iyang master. Dagan man lang ang principle, 15, 14, 13. Pero katulong tanan, if you do them, mao ganina, wala kay problema sa nibala nimo. Wa kay gina-delay nimo, imong ginahiba. Ayo, tanawa ang pattern ha. You hear the truth. Pagkatapos, you agree with the truth. Di pagkatapos, you delay to act on the truth. And then over time, delay becomes normal. Delay becomes a normal disobedience. The longer you delay, the more disobedience becomes normal. Amen. The more gina-delay ni mo, tingnan na lang ka overtime, normal lang, wala na kyapon. Are you with me? Ha? Morgog alarm clock ni mo? Tang!
nakadungog. Gisnooze. Tulogon pa man. Snooze. After 5 minutes, grabe, ring. Ang gibuhat mo, gi-ignore. Di ba? Yung pagka third time, laminay mo tulog. Di ba ha? Ano man to? Tungod kaya wala nag-ring? Nag-ring man. Na-train lang ganyan mong kaulingon nga dili na mo respond. Bantog ra. Amen. So, pag-ampo na ko, lahi na yung tananawan yung alarm clock ron. Amen. So, kanya kong pag-ampo. Wala ko laing desire na masabto nimo ang rason ngano naa ka. Para bit-biton, dili lang kay para ma-discover lang nimo, mabit-bit nimo sa imong kinabuhi nga naa ko'y tumong sa kinabuhi. Di paguman, klaro. It's clear, it's a crystal clear. Unsaon na, let's break it. Let's serve. Amen. Sa serve, mas maklaro nimo ngano ding gibutang ko ni Lord. Nganong gipa-serve ko sa Ginoo. Kay para mas may balaan, para matrain ako akong karakter. Ay para mas masabtan ako kung unsa gyud ay ang maningkamot. Kung unsa gyud ay ang kanang walay suhol. Kung unsa gyud ay ang tamang ingani, di ba? Ayaw pa nagana lang sa kinabuhi. Kay dili tanan nimong mabangga. Oh, na mga times ka. Tagaan kag way unsaon nimo nga makasabot ka ang mga butang kinahanglan nga pawisan nimo, kailangan nimo haguan pod. Mo na ang diha ka matrain, mas-serve, mag-serve. Klaro diha ang imong tumong, imong purpose. And then paguman, respond po. Ayog dili-dili. Amen. Dagan kay kag nibalan sa imong kinabuhi, pero wala gid kay respond. Useless gyapon ang pagdala, ang kaklaro ug ang pagdala kay wala kay yes. Stronger yes. Hallelujah. Amen. Oh. So today, I believe with all of my heart, nandito ka na. Na-receive mo na ito. You are here for this very purpose. Amen. Ngayon, anong responsibility meron ka? Siguro dito, ama ka. Sino dito, anak ka. Pero feeling ko ang iba dito, di ba, wala naman talagang, maybe orphan. We don't laugh at orphans. Feeling mo, na-discover mo later on, na hindi mo pala totoong magulang ang mga parents mo. Ampun ka lang pala. No, it doesn't change the fact that you have a purpose. Do you understand? Maybe some of us, hindi pa nag-aaral. Some of us, you're a student. What's your role? What's in your hand? Iba sa atin, nasa 30,000 pa lang sweldo. Hindi pa ganun kalaki. Ang iba sa atin, nag-start pa lang ng minimum, 500 plus. Ang iba sa atin, nandyan pa, pero they are right now thinking on how to increase and how to really elevate and expand their income. Now, what's your role? What is your responsibility? Hello? Are you with me? Ako, prayer ko mga anak. Huwag mong layuan yan. Gagamitin yan ng Lord for a greater purpose. Your responsibility is your purpose. So today, sabay-sabay natin i-declare, I will carry what God has given me. Amen? I will start serving. I will start saying yes. Amen? So yan po. Short lang, wala na tayong oras. So may prayer, gawin nating makabuluhan, meaningful ang buhay. Okay? Kanagaling mo adto ka nga, alam mo, bakit ako nag-grow? Kasi I felt in my heart na kailangan ako nila. Gusto ko na ma-feel niyo sana na kailangan namin kayong lahat. Lahat ng meron dito. Wala akong pakialam kung maulawon ka, wala kay kwarta, wala po kong pakialam kung dato kay ka. Kailangan ka sa Ginoo. I am here to boldly declare and state it that God, more than you needing God, God needs you. And that is the very role, the very reason why you are here. Amen. Amen? Now, pinag-usapan natin ang you're here for a reason. Diba? Ayun, ang magiging struggle na naman natin. Oo nga, alam ko na ngayon ang reason, Pastor. Thank God, ikikerry ko na. Pastor, thank God.
Magsiserve na ho ako. I don't know. And I don't know how I will serve. Kasi pag mag-serve ka kasi, hindi kailangan part ka ng isang department. Ang pag-serve kasi is, you see the need and you meet it. Ganun lang ang serving eh. You look for a need and then meet it. That's how the way you serve. That's how the way purpose becomes clear. When there is a need and then you meet it. Yan lang yan. Are you with me? So, wag mo masyadong i-complicate ang bagay. Alam mo may nakikita kang need. Then ikaw, kinakausap ka ng Lord na, alam mo may magagagawa ka sa need na to. Gusto ko na i-fulfill natin yan together. Yan yung purpose. Are you with me? Mga anak. So ngayon may maraming pwedeng struggle pagkatapos nito eh. Ako na-feel ko sa spirit ko. Kasi ngayon clear na sa iyo yung reason eh, yung purpose eh. Caring mo na, understandable na sa imong unahuna. And then right now I believe with all of my heart, hindi naman siguro lahat. Pero I know 100, maybe not 100%, but you have the heart to say yes and respond to the Lord. Pero pwede na may reason ka na, pero may mga ginagawa ka na hindi mo sure, hindi ka sure. Pwede na may reason ka, may purpose ka, pero may mga things pa rin na marami kang tanong na you thought tama. You thought pwedeng ipagpatuloy. Okay? Kaya that's gonna be our focus next month. Okay? Are you ready for our focus next month? Our focus this month is akala mo lang. Okay? Akala mo lang. Pero meron. Hindi. That's gonna be our focus next month. Akala mo lang. May mga dangerous assumption pala. Makinig kayo. May mga dangerous assumption pala na nagsishape ng buhay mo. The dangerous assumption that is shaping your life. Akala mo lang. Okay? So first week, may 4 weeks tayo. Actually 5 weeks ang May. Pero ang last week is encounter kasi. So wala muna tayong encounter sa May 30 kasi lahat magpo-full force sa encounter. So 4 lang ang weeks magkukonsume tayo sa May. So yung 4 na weeks, sa first week pag-uusapan natin, akala mo okay lang. You thought it's just okay. You thought it's just harmless. So pag-uusapan natin yung mga normalized behaviors, yung mga wala lang to mindset, yung wala lang to pastor, okay lang to pastor, akala mo okay lang. First week. Second week, pag-uusapan natin, akala mo ikaw lang. You thought it's just you. Okay? So pag-uusapan natin yung mga silent na mga isolations. Yung mga silent na mga struggles. Yan, akala mo ikaw lang. Third week, pag-uusapan natin, akala mo, kilala mo, sarili mo. Okay? So you thought you knew yourself. Pag-uusapan natin yung self-deception. Yan, pag-uusapan natin. At saka last week, pag-uusapan natin, akala mo, huli na. You thought it's too late. So pag-uusapan natin yung mga false delays. Pag-uusapan natin yung mga hopelessness. Akala mo, huli na. So are you ready and excited for our month of May? Diba? Akala mo lang, pero meron. Hallelujah. Diba? Ako excited ako. Gumawa ako ng preaching na to. Excited ako. Sana naman maging excited kayo moving forward. Amen? Oo. So lahat ng mga disciple, sige na. Ang dami nilang mga akala mo lang moments. Dalhin nyo sila dito. Oh, especially yung mga babae, ang daming mga akala nila. Akala nila, di ba? Oh, yung mga nag-a-assume, dalhin nyo. Yan. Maganda yan. Oh, hindi ko sinabi puro babae na lang nag-a-assume ha. Oo, dagan na pong lalaki ana. Amen. So yan yung magiging topic natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, balik tayo. You're here for a reason. So yun yung purpose na yun. So dalhin na natin. Amen? Hello? Magiging honest ako. Hindi ko alam, kapatid ko, magtatagal tayo dito kasi left and right pinipersecute ako ni tatay dito sa labas eh. So hindi ko alam talaga kung magtatagal tayo dito. Kung hindi ko alam kung dito pa tayo or baka magpupulong tayo. Pero in my heart, alam nyo naman, we will not stop in what we do. Kasi alam nyo naman yung heart namin ni Mami Che ninyo.
to empower everyone, to equip everyone, to remind them of who they are. So nak, ipag-pray nyo kami. Kami yung target ng kaaway. Alam ng kaaway na pag na-target kami, target kayong lahat. Target ang ginagawa nating lahat. So, I want to be as strong as I could, but I cannot do this by my own. I need your prayers. I need everybody's prayer. It's not me just to felt it in my spirit that you are there, but I literally need your help. Pray for this leadership. Pray for this family. Amen? Oh, yan yung reason bakit nandito tayo. Amen? We wanna live purposefully. Alam ko confusing ang mga moments, pero kailangan nating together na mag-pray. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, once again. Napaka-bless namin, Lord, dahil meron kaming your built for